mga vital information, kinukuha. Ang tanong dyan, interes ba ng taong bayan ang pagpapalabas kay Digong? O gagamitin nila si Digong pag makalabas para mag-alburuto ang taong bayan sa gobyerno? Huwag nyo nang palabasin si Digong sa ICC kasi pag makalabas yan, baka mamaya ano-ano pa ang kanyang mga sasabihin. Di ba? Mamaya ano-ano pa yung sasabihin niya, lalo pa siyang mapahamak. At take note, again, uulitin ko, malabo na mapalabas si Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng interim release dahil ang dami na pong mga pautot na mga nabisto ng ICC na ginagawa ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte. So yun po, mga kamunting tinig, ang realidad dyan. Kaya nga daw mga siinto kayo. Ano sabi ni Pulong Duterte? Nandoon na lang daw muna si Rodrigo Duterte sa dahig hanggat si PBBM pa ang presidente. As if naman na pinapauwi na siya. Kung makapagsalita si Pulong Duterte, akala mo naman makakalaya si Digong. Sa bagay, ang basa ko dyan, if I know, tuwang-tuwa din ito sila na hindi makalabas si Digong. Alam mo kung bakit? May nagagamit pa sila laban sa gobyerno. Hanggat nakaupo si PBBM, ulit-ulitin po ng mga DDS yan. Gamitin si Rodrigo Duterte sa dahig para magalit ang taong bayan. Ang tanong nga, wala na. Kalimutan na. Limot na po ng lipunan si Digong. Kung wala nga ICC, alam nyo kung patay na si Digong, wala niya. Alaala, makamamaya, hindi nga maalala ng mga Pilipino eh. Kasi bigo ang Pilipino sa kanya. Mali, kumbaga nagkamali ang Pilipino sa pagbigay kay Rodrigo Duterte ng tsansa. Kasi during that time, ayaw ng mga Pilipino sa liberal eh. Iba kasi yung image ng liberal during that time. So naghanap ang tao ng alternative. Kaya instead na suportahan ang kandidato ng liberal, ang nangyari, si Rodrigo Duterte ang sinuportahan. Kasi nga, dahil sa tatapusin ang problema sa droga sa loob ng 6 na buwan. Litsugas, natapos na lang yung 6 na taon. Walang nakulong doon sa kanyang mga binulgar sa media. Yung mga drug lord kuno na konektado si ganito, konektado si ganito. Walang mga napakulong na mga drug lord. Walang mga nahuli na mga drug lord. Okay? Ang nangyari, puro patayan. So parang pinagtibay ng Estado sa panahon ni Rodrigo Duterte, ang nakukuha ko na? Ang patayan. So yun ang nangyari. Parang nagiging legal ang patayan panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga po, hindi na nakatiis ang pamilya ng mga biktima. Mabuti na lang may mga abogado na tumulong sa mga biktima, pamilya ng mga biktima. So yan ang isa sa mga dahilan. Tigilan nyo kasi ang pagyabang. Tigilan ninyo na ipumuka sa tao na may impluensya pa si Digong dito. Ang totoo peke naman yun eh. Kaya lang, yung sinasabi nyong peke na popular pa si Digong dito, yan ay nakatulong para manatili si Digong sa International Criminal Court. Sipin nyo, magaling na yan sinasabi nyo si Koopman ha. Inaaway na nga ng ibang mga DDS vlogger yan si Koopman. Pinapapalitan na nga lang yan ni Maharlika. Dahil palpak ang pag-defense niya kay Digong. So, ibig sabihin, kung hindi man makalabas ang tatay ninyo, hindi po dahil sa gobyerno na ito. Kasi ang gobyerno, hindi po nakikialam. No one can influence the decision of the International Criminal Court. Of course, siyempre, sabi ninyo, wala ng kredibilidad ang ICC. Kasi naniniwala kayo sa mga haka-haka nyo. Tuwang-tuwa kayo kasi nasanksyon ng ICC
judges at prosecutor, akala ninyo o maging okay ang kay Digong. Dapat nga, isipin nyo isipin ninyo mga kabinggador or mga DDS na mga nanonood. Isipin ninyo bakit palpak lahat ng apila, motion, request, walang pinagbigyan. Puro talo. Kasi matibay ang ebidensya na crime against humanity kay Digong. So ngayon, dyan pa lang sa inyong pirma, pag malaman ng judge yun, ay lalong hindi po nila yan i-release si Digong. Sabihin ng mga judge, we cannot afford to release Rodrigo Duterte. It's because based on our analysis and observation, Rodrigo Duterte has following and powerful in the Philippines because they have a lot of supporters. O yun na. Pero kung noon, nagpa-demure lang kayo, tumahimik lang kayo, hindi kayo nakikialam sa proseso, o di, sana, baka matagal na pong nakalabas si Digong sa ICC. Baka pinagbigyan na po ng ICC judges na tumira siya na Netherlands, magrenta ng bahay, pero hindi makakauwi ng Pilipinas. Kasi nga, hindi man tayo miyembro na ngayon ng International Criminal Court or ng Rome Statute. Dahil po yun sa kasalanan ni Digong, sa kanyang desisyon na magkalas. Di ba? Na magkalas bilang miyembro ng Rome Statute. So sino ngayon ang bobo? Sino ngayon ang tanga? Kasi kung hindi po kumalas, baka pwede pa, no, na magsabi, willing kami na i-cater kasi kailangan ng third party para magkaroon ng interim release. O katulad ng China, Russia, mga kaibigan ni Digong. Dapat, kung mahal nila si Digong, nagpaiwatig na sila ng willingness na kupkupin muna nila si Digong habang umuusad ang kaso. Ang problema, parang wala man pakialam si Xi Jinping at saka si Vladimir Putin at saka si Kim Jong-un sa pagkakahuli kay Rodrigo Duterte para dalahin sa daig.